Nagalitan ni San Graber sa mga pulis na makita nilang ang sasakyan niya ay nasa kanal at may bote ng vodka sa kanyang bag. Ang hindi ko alam ay hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin. Kaya umayos ka sa antas mo. Handa na ako. Tinatanggi niya, tinatanggi. Pero malinaw ang katotohanan. Hindi yan straw. Ikaw mismo sumisipsip. Hindi. Sandali lang, masakit. May magbigay naman ng hangin sa akin. Masakit. Narito ang Inside the Crime mula Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Sabi ng mga opisyal, paulit-ulit na siyang lumalabag at hindi ito ang una, pangalawa o pangatlong DWI niya. Sa halip na misdemeanor lang, nauwi ito sa pagkakakulong sa bilangguan. Mayo 13, 2025 na ngayon. Nasa Garland County, Arkansas tayo nang tinawag ang mga deputy sa aksidente sa Sunshine Village Square. Pagdating nila, may puting SUV sa kanal at tinutulungan ng fire rescue ang driver. Nasarang driver. Nakaupo siya. Nandito siya. Nakaupo siya. Ayos lang siya. Mukhang tot ang may control dito. Oh, see? Ayon sa ulat ng Garland County Sheriff's Office, ang driver ay si Callie Carson, 38. Sabi ng EMT, posibleng nakasalamuhan na siya ng mga deputy dati. Nagmamaneo siya ng jeep ng gabi niyon at diretso siyang nahulog sa kanal. Ilan sa inyo ay nandun. Hindi ko alam kung may ginawa sila sa kanya o wala. Umalis na ako. Hindi naman siya nasaktan. Ito ay dahil sa DWI. Naayos na yon. Malamang, sobrang dami ng akin ang dumadaan sa katawan mo ngayon. Kaya siya isang paulit-ulit na lumalabag. Hindi ko alam kung paano natin magagawang ayusin ang aksidente. Lagi niyang binabanggit ang isang taong gulang niyang anak na pinupuntahan niya. Salamat! Binuksan ko ang pinto para kunan ng litrato ang VIN tag at nangangamoy na. Ito medyo malakas. May papakita siya ng mga palatandaan. May pinapakitang palatandaan ba sa kanyang pagsasalita? Yan ang nandito mismo. Sige, tuloy mo lang. Si Callie Carson ay si Heidi lang na muling nag-aararo. Para sa lahat ng klase ng mga kaso ng DUI. May search warrant siya sa file dito, Tommy. Mag-ingat ka. Sa ulat ng kaso, amoy alak ang kotse ni Callie at pati ang kanyang hininga ayon sa pulis. Anong nangyari dito? Kailangan mong sabihin sa kanila, hindi ko sila natanggap. Nasaan ang kasama mo? Iyan ay 138 o. Sige. Sumasakay ba ng bus? Opo, sir. Babalik na ako mula rito. Nabasa na ba sa'yo ang mga karapatan mo? Sa tingin ko, palaging nasa oras siya. Ooh! Opo, sir. Pareho lang ng oras. Lagi silang sumusundo sa oras na yon. Anong oras ang ginagamit niya para sa top 5? Ano? Kahit konektado tayo, palalampasin ko na ito. Salamat! Pinto! Pwede ka bang uminom ng anumang gamot? Sige. Meron ako. Racing ba siya? Oo, mukhang ganun na. Sir. 10-4. Na-activate ko na. 10-4. Sa totoo lang, anong ospital ang gusto mong gamitin? Ibig kong sabihin, wala naman akong paborito. Mas mainam kung ikaw ang pumili. Ita-transport na siya. Hindi, tinatanong ko kung anong ospital ang gusto mong gamitin. Ibig kong sabihin, alerto at oriented siya. Oo. Kayo nang bahala. May isa pa akong paparating na unit. Aling Hospital? Sinabi naming magtatagal kami dito. Basta Hospital. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Hindi, sa tingin ko hindi pa. Sa tingin mo hindi pa?
Gusto kong marinig mula sa'yo kung anong ospital. Ibig mo sabihin anong ospital? Oo, kasi gusto kong marinig yon dahil 410. Kaya anong ospital? Ipinapakita ni Callie ang mga palatandaan ng pagkalasing. Malabo ang pananalita, hirap tumayo, at namumula at maluha ang mga mata ayon sa ulat ng mga deputy. Kalaunan, nahanap ang mahalagang ebidensya sa kanyang bag. Sige. Oh, salamat. Sana di na lang ako umalis. Hindi mo alam kung makikita mo, hindi mo makita. Oo, at pagkatapos ay naging aware kami. Sa kabila ng mga palatandaan, itinatanggi ni Callie na uminom siya, ngunit hindi rin nakatulong ang sagot niya sa mga sumunod na tanong. Akala ko, kailangan kong umupo dito. Ayaw naming matumba ka. Hindi ako matutumba. Ayaw naming matumba ka. Magkikita tayo mamaya. Hindi, halika na. Dito lang tayo. Si Deputy Matis ito, ayos lang ba? Sige. Ano ang pangalan mo? Kelly. Ano ang apelido mo? Carson. Miss Carson, may dala ka bang kahit ano sa'yo? Wala po, sir. Sige, nabasa mo na ba ang Miranda rights niya? Hindi pa po. Ano meron dito? Okay. Miss Callie, may karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Alam mo na ba ang mga karapatang ito? Handa ka bang sumagot sa mga tanong ko ngayon? Ilan ang nainom mo ngayon? Kelly! Ngayon. Ha? Hindi ngayon. Wala ka pang nainom na yun. Binabasa mo ba ang mga karapatan ko ngayon? Opo ma'am, kababasa ko lang po sa inyo. Ano ang gagawin natin na yon? Sige. Yan ka lang muna. Payag ka ba? Nagluluto ako. Sige. Pwede mo bang ilapag yan sa lupa? Sigurado. Sige. Gaano karami na ang nainom mo ngayong araw? Hindi po, sir. Wala po. Hindi po, sir. Sige po, payag ka bang sumailalim sa standard field sobriety test? Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo magte-test. Sige po. Kung gusto nyo, tara na. Sige, bakit? Halika rito. Halika na. Sige, halika rito. Dito ka lang tatayo ha. Pwede mo bang ilagay ang salamin mo sa ulo mo, gaya ng akin? Hindi po, sir. Hindi ako nakakakita ng wala ito. Gagawin mo pala. Nakakakita ka ba? Sandali lang, kasama kita. Kapag wala ang salamin mo, sige, hawakan kita. Pero kailangan mong tanggalin ang salamin mo. Okay? Nakikita mo ba ang daliri ko dito? Sir. Sige, pwede mo bang ilagay ang salamin mo sa ulo mo, katulad ng ginawa ko? Sir. Sige, nagsagawa ka na ba ng anumang pagsusuri sa kanya? Naghihintay ako sa'yo para doon. Hindi ko kaya, di ko makita kung anong. Sige. Ma'am, kailangan mong tanggalin ang salamin mo. Sige, ayos na. Ang kailangan mo lang sabihin ay, ang daliri. Sige. Pwede mo ba akong pagbigyan ng pabor? Ituturo lang kita. Pwede mo bang isulat habang nagpapatuloy tayo? Galing yan sa mga senyales. Nalilito ako. Sandali lang. Huwag mong itaas ang salamin mo ha. Pagsamahin mang mga paa mo, ilagay ang mga braso sa gilid. Sige. Sige, gaya ng pagtayo ko. Sige. Sandali, dikit lang ang mga paa mo. Hindi ko ma-access camera ko sa phone kaya di ko makita. Sige, manatili ka dyan hanggang sabihan kitang gumalaw. Naiintindihan mo? Sige. May natamo ka bang pinsala sa ulo? Nasuri mo ba siya? Medical na kwinta sa ulo. Sige, kaya wala siyang pinsala sa ulo o iba pa. Sige, nagkaroon ka na ba ng head injury dati? Sa nakaraang 6 na buwan? Ooh. Sige, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Nasa bahay lang ako, kasama ang anak kong babae, at masama ang pakiramdam ko. Sa bahay lang ako, kasama ang anak kong babae nitong mga buwan. Oo, medyo sumasakit ang ulo ko. Nasa sasakyan ba ang anak mong babae? Hindi po, sir. Ikaw lang bang nandoon? Oo, sige. Sige. Yung daliri ko dito? Hindi, huwag ka munang magsuot ng salamin. Nakikita mo ba ito? Opo, sir. Sige, susundan mo ang daliri ko gamit ang iyong mga mata. Dahil ito ang susundan mo. Susundan mo ito gamit lang ang iyong mga mata. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Sige. Hindi, huwag mong igalaw ang ulo mo. Huwag mong igalaw ang ulo mo. Mahuhulog ka. Ganito ang gagawin. Kita mo kung paano gumagalaw ang mga mata ko, pero hindi ang ulo ko. Pero kita ko ang daliri mo, kaya susundan ko ito. Panatiliin mong steady ang ulo mo. Ayos? Sundan mo gamit ang iyong mga mata. Sinusundan ko lang daliri mo kasi iyo yon. Gets kita. Opo, sir. Gets kita. Opo, sir. Opo, sir.
Daliri mo yan. Daliri mo yan. Sandali lang. Kailangan mong patuloy na sundan ang daliri ko, ha? Opo, sir. Sige, dahil tumingin ka sa iba, uulitin natin lahat ng tests, ha? Sige. Oo, sinusunod ko lahat ng yon. Naiintindihan kita. Basta, patuloy mo lang panurin, ha? Sige, Mga daliri mo yan. Sige. patuloy mong sundan ang daliri ko. Patuloy mong tingnan. Sige. Hindi maganda ang resulta ng field sobriety test. Sinugitan pa si Callie sa deputy habang tinetest siya. Kailangan mong sundan ang daliri ko, ha? Sinusundan kita, nakakainis. Yan ang sinasabi ko. Susundan ko ang daliri mo. Sandali lang. Panatilihin mo lang na ganito, ha? Sandali. Naiintindihan mo ba ako? Susundan ko ang daliri mo. Naiintindihan ko. Ipagdikit mo paa mo. Ma'am, pwede mo bang ipagdikit ang mga paa mo at ilagay ang mga braso mo sa gilid? Sige. Susundan kita. Ipandikit mo ang mga paa mo, ha? Ganito ang sa akin. Kita mo kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Magkadikit ang mga arko ng paa ko at magkadikit din ang harapan ng mga paa ko. Susundan ko ang daliri mo dahil binigyan mo ako ng tagubilin na sundan ito. Ayan na. Opo, sir. Susundan ko ang daliri mo. At susundan ko ito. Sige, dito ba mismo? Nagbibigay ka ng isang institusyon. Naiintindihan kita. Sige, ayos, akyat na ito. Sige, taas, taas. Taas. Hindi. Sinusubukan ko lang ipaalam sa'yo na ako ay... Naiintindihan kita. Manatili ka lang dyan. Sandali lang. Huwag mong itaas ang ulo mo. Panatilihin mong nakayuko ang ulo mo. Ayos? Sige, sundan mo lang at aakyat ito. Ayos? Sandali lang. Sundan mo ang daliri. Kailangan mong gawin ito. Alam ko, hindi siya nahihirapang sundan yon. Hindi siya nakikinig. Oo, nakuha ko na lahat. Ang mangyayari sana kung normal ay kaya kong sumunod. Pero hindi siya makalakad. Sige. Sige, hahanapin ko. Punta tayo rito, mukhang patag. Oo. Kailangan mo magawa ito. Tara, atchat tayo dito. Sige. Kailangan mo nga panood kung ano ang lumalabas sa mga mata ko. Huwag mo siyang tulungan. Idudokumento ko ang lahat. Sige, Hindi. nakuha kita. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Sige. Gagawin natin ng walk and turn test, okay? Naranasan mo na ba ito? Hindi ko alam at wala akong pakialam sa sasabihin mo. Naiintindihan ko siya, pero hindi mo kayang iwanan yan. Sana handa ka. Nagawin ang susunod na ito. Napagsubok? Ako, oo. Sige, pagsamahin mo ang mga paa mo at ilagay ang mga braso mo sa tabi ng katawan mo. Opo, sir. Pagsamahin ang mga paa. Ganito, pagdikitin mo. O, pagdikitin mo pa. Sige. Nakikita mo kung paano ang akin? Hindi, ang hindi ko alam ay hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin. Kaya gawin mo na maayos ang trabaho mo. Handa na ako. Sige. Siguro hindi niya na dapat ginawa yon. Oo, gagawin na lang namin ang natitirang mga test sa kulungan. Sige, gusto ko itong gawin mo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Dahil hindi siya makapakinig. Talaga? Kasi hindi siya makapakinig at hindi magawa ang test niya. Buksan mo ang kanyang kamay. Alam mo kung ano yon? Hindi niya kayang makinig at gawin ito. Kailangan kong gawin ito dahil hindi niya kayang gawin ito. Bahala ka. At alam mong totoo yan. Ang sakit talaga. Oo, pero may puwang ka pa. Hindi, wala. May puwang lang ako kasi hindi mo alam makinig. Isa akong tunay na demonyo sa kanila. Nakakalungkot yan, pasahero.
Kung papatumbayin mo ang isang toe slip, yun lang ang kailangan kong gawin. Mamamatay na ako. Sige, ipadala sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa BAC at lahat na yan. Oo, ipapadala ko sa'yo. Hindi ko yan gagawin. Sige na, tara na. Nakuha ko na. Sana maganda ang pakiramdam mo tungkol dito. Inalis kita sa kalsada, kaya medyo ganun nga. Parang nararamdaman mo ang sarili mo bilang isang bukirin. Kamakailan lang akong naisang tabi. May bumibili sa loob. May ilaulat ng dokumento para sa iyong dokumentasyon. May search warrant kung gusto mo makita. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Tingnan natin kung ano meron siya, kaya magkakaroon siya ng kasa ng open container. Iyan ay 130. Ako na bahala sa J2 sa kustodya. Sige. Gabing-gabi na. Alam mo ba ginawa niya? Search warrant 4. Wala akong kasama. Hindi ko na malaya na tumingin pala ako doon. Gumagawa lang siya ng dahilan at May bag ng mga gamit sa likod. Saan mo nakita ang bisikleta? Saan mo nakita ang bisikleta? Nasa labas ba siya ng kanyang sasakyan? Sige, hindi na natin magagamit yon. nasa kanyang mga susi. Konting pampaganda. Hindi ko sinabing pwede mo siyang kasuhan. Ang sabi ko, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Oo. Idodokumento ko yan. Ano yun? Ano yan? Truly or White Claw? Ano meron na kayo? White Claw sa tabi ng pinto ng driver. Oo, tama. Ayon sa mga deputy, 4 na beses na nga DWI si Cali at ang huli ay noong Nobyembre 8, 2023. Base sa itsura ng pangyayari at sa mga natagpuan sa kanyang sasakyan, maaring madagdagan pa ng ika-5 paglabag ang kanyang record. Humiya ka ng malalim, ayos. Hinga ng malalim, hinga ng malalim. Sige. Ayos. Huminga ng malalim, tapos hipan mo ito. Parang nagpapalobo ka lang ng lobo. Oo. Opo, sir. Magiging ganun nga. Wala akong sasaktan. Awa kita. Huminga ka ng malalim. Sige, huminga ng malalim at hipan ng tubo. Ma'am, payag po ba kayong hipan ito? Sir, sige po. Huminga ng malalim. Balutin ng labi at hipan, hinihigop mo. Kailangan mong ilagay yan sa paligid ng bibig mo. Parang kailangan mong isubo mo, okay? Bigyan ng straw, hinihigop mo. Hindi. Masakit. Bigyan niya ako ng hangin. Masakit. 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 Payag ka bang humipan dito? Opo, sir. Huminga ka ng malalim. Ngayon, ilapat mo ang iyong mga labi dito. Hindi, kailangan mong gawin. Para itong straw, hihipan mo. Sige, hinihipan ko na. Kailangan mong ilapat ang bibig mo dito. Sandali lang. Teka lang. Malalim na hinga. Malalim na hinga. Ayos? Ngayon, hipan mo na. Tuloy-tuloy lang. Bla 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 bla. Sige, Asian na lang tayo, tama?
Jimmy, nahanap mo na bang insurance? Hi, andyan lang siya. Kinuha ng mga deputy ang BAC ni Callie sa County Detention Center. Ayon sa ulat ng kanyang pagkakaaresto, ang BAC niya ay 0.351 na lampas sa legal na limitasyon. Ayon sa ulat ng mga deputy, naging agresibo siya habang dinadala sa kulungan, ngunit kalaunan ay kumalma rin. Ipinakita rin niya, ayon sa ulat, ang kawalan ng kakayahang maintindihan ang mga nangyayari at hirap siyang sundan ang mga pangyayari. Minsan ay nalilito siya sa insidenteng nangyari kanina at sa insidenteng kakagaganap lang. Good. Come back here. Itigil mo ang pag-untog ng ulo mo sa rehas. Tumahimik ka! Hindi mo ako pwedeng pilitin dito. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ito ang mga paa ko. Hindi ito ang mga paa ko. Hindi ito. Ah! Hindi ko na kaya. Sobrang sakit ng pulsuhan ko, hindi ko na kaya. Hindi mo naiintindihan ang kinailangan kong gawin. Eso to hindi ko realize ako rin nataglamig sa'yo. Babalik ako baka may aksidente. Hindi mo kailanman maiintindihan ang mga nakita ko. Sigurado akong nasa kama ka pa? Yes, God! Sir! May natitira na bang 123 tawag? Ayon sa ulat, kinailangang dalhin si Callie sa ospital para sa medical na pagsusuri dahil sobrang taas ng kanyang BAC level. Matapos makakuha ng medical clearance at makalabas ng ospital, sinampahan siya ng kaso ng pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak, may isang hindi na kategoryang misdemeanor. Kinabukasan, nag-follow up ang opisina ng taga-usig at kinumpirma ang pagkakaaresto kay Callie sa 4 na DWI cases sa nakaraang 10 taon. Nang mahatulan siya sa kanyang ika-4 na paglabag, pinatawan siya ng 4 na taon ng probation na may supervision. Kaya ngayon, sa ika-5 paglabag, iniulat na inamyendahan ng kaso at ginawa itong felony. Una, hindi umamin si Callie Carson pero nagbago siya ng isip at inamin ang kaso. Noong Marso 2026, hinatulan siya ng hukom ng Garland County Circuit Court ng 6 na taong pagkakakulong, pero unang 2 taon lang ang sakulungan. Sinaspendra ang huling 4 na taon. Kinumpirma ng mga online na tala. Si Callie Carson ay nakakulong sa Arkansas Department of Corrections at nakatagdang lumaya sa Mayo 2027. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkikita tayo dito sa Lunes para sa bagong kaso.